Isang matinding eskandalo ang yumanig sa mundo ng politika matapos mabuking umano si dating Senador Panfilo Ping Lacson sa pagkakasangkot sa mga illegal na transaksyon kasama ang ilang malalaking contractor. Ayon sa mga ulat, lumutang ang mga dokumentong nag-uugnay kay Lacson sa umano'y under-the-table deals na may kinalaman sa mga proyekto ng gobyerno. Ilan sa mga ito ay sinasabing may labis na singil at hindi natapos sa tamang panahon, dahilan upang pagdudahan ang integridad ng mga kontrata. Sa isang pahayag, itinanggi ni Lacson ang mga paratang at iginiit na ito ay isang malinaw na demolition job laban sa kanya. Aniya, handa siyang harapin ang anumang investigasyon upang patunayan ang kanyang pagiging malinis sa serbisyo publiko. Gayunman, hindi napigilan ng kontrobersyang ito ang mabilis na pagkalat ng isyu sa social media kung saan maraming mamamayan ang nagpahayag ng pagkadismaya at panghinayang sa dating senador na matagal nang kilala sa kanyang kampanya laban sa korupsyon. Samantala, nagsimula na ang mga awtoridad sa masusing investigasyon upang alamin ang lawak ng umano'y anomalya at kung sino-sino pa ang posibleng sangkot. Ayon sa mga analyst, malaking dagok ito sa reputasyon ni Lacson na matagal nang kinikilala bilang matapang na tagapagsiwalat ng katiwalian. Sa kasalukuyan, nananatiling mainit ang publiko sa pag-aabang kung ano ang magiging resulta ng investigasyon at kung may mga bagong revelasyong ilalabas sa mga susunod na araw. In the house of, from the house of Saldico in Valle Verde, then to be transported in his house in BGC. And from there, yung leftovers, kasi like the one he mentioned, that was December 2024. Sabi niya, ito po minimension ko special because this is pinakamalaki pong delivery namin. You imagine 46 suitcases. Each suitcase, sabi niya, as an amount of, let's say, 48 million. How did you know 40? Kasi merong label eh, sabi niya, yung post-it. Let me go back to the 67 contractors, congressmen, intimated by Senator Ping. Contractors, you mean? Sinabi niya, I have a list of 67 contractors. Dami. Hindi mo kayo nagtataka bakit isa man lang wala siyang tawagan? What about this? Yun na nga problema natin mga kababayan. Imbis na pagtuunan ng pansin, yung laman ng affidavit nitong si Master Sergeant Orly Gutesa ay pinagtutuunan ho nila ng pansin yung pirma ng abogado na nagnotaryo doon sa mga dokumento. Pero bago ho yung interview na yan itong si Senator Rodante Marcoleta dyan sa The Spokes, kung bago lang ho kayo sa PH Updates, ang like at ang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Atty. Trixie Cruz Angeles at itong si Senator Rodante Marcoleta. Umpisa na ho natin to. Good morning, Atty. Trixie. Minsan lang ho kayo lumalabas si Atty. TV. Edwin. Malakas po si Trixie sa inyo. Maraming salamat po at pinaunlakan niyo po ang... It's my honor. It's my honor. Thank you for being here. So, kumusta naman sir yung the RTC found that yung affidavit daw ay forged document. Nako. So, ngayon ang tinatanong is ano ang repercussions nito sa inyo daw dahil kayo yung nagpresenta? Repercussions on me. Meron siyang repercussions? May mga ganun. Hindi, tanong lang naman syempre umiikot and I'm surprised this is happening. Yan. Are they trying to create a mountain out of a molehill? Di ba ho, and I agree with this, and other legal luminaries have also agreed that, notwithstanding the fact that the signature was of the lawyer, notary public was allegedly forged, he already sworn in before the Senate, di ba? So, Yes, he did. Kaya, didn't that cure whatever defect there was in the preparation of the affidavit or the notarization of the affidavit? I think so, because the guy presented himself before the Senate Blue Ribbon Committee. Correct. Yan. He took his oath, and then he allowed himself to be interpellated by the entire committee. Yo. But Let's get back to the allegedly... What is that? Repercussions. No, the notarized, the forged, whatever. forged document daw. The signature of the notary public was allegedly forged. Yes. If we can at least waste our precious time discussing this,
you will have to believe and assume that Gutesa has the power to go to one office, get the notarial stamp of whoever is notarizing there, secure the dry seal, and then look for the last entry of the book of the notarial register or the registry para makuha mo yung document number, the page number, and the book number, and then sasaynan ni Gutesa. Nako, Are we able to assume all this, that Gutesa has the capacity to do all this by himself? yun hong napakalaking katanungan nang mapahanggang sa ngayon hindi pa rin ho nabibigyan ng kasagutan. Kaya ho bang gawin nitong si Master Sergeant Orly Gutesa lahat ng nabanggit na yan, itong si Senator Rodante Marcoleta, papasukin niya yung isang notary office, tapos kukunin niya yung dry seal, pipirma siya doon, hahanapin niya yung libro, ilalagay niya yung mga document number o kung page number man yan, di ba? Mahirap po yun mga kababayan. Ngayon, kung yaan nakuha ya ang mga mga gamit na yan, kagamitan, kagaya ng dry seal, kagaya ng mga libro, di ba? At dinailagay yung mga book number o kung ano pa man dyan sa notaryo na yan. Kasi dun sa mismong dokumento, meron hong mga numero-numero dun eh. Kumbaga, pagka tinignan nyo yung particular na libro na yan, dyan sa notary public na yan, pag chinek nyo yung libro na yon, nandoon yung pinanotaryong mga dokumento na yan. Sa tingin niyo ho ba mayroong kapasidad at sa halagang 200 piso ay gagawin ho nitong si Master Sergeant Orly Gutesa na papasukin ang isang notary public office para lamang dyan sa pirma at mga dry seal na yan? Pwede naman ho siyang pumunta dyan sa Senado at manumpa na lang tapos ang usapan. Pero ang gusto ho ng dating chairman ng Blue Ribbon Committee, kumbaga magpakita siya ng confidence na yan, pinanotaryo mo yung mga dokumento, dadalo ka sa susunod na hearing, manunumpa ka at ipipresenta mo. Kumbaga kung anong sinabi mo nung nag-usap tayo, kung saang restaurant man yan na malapit dyan sa Senado, kung ano yung mga kinuwento mo sa amin, yung dokumento na yan, pinag-usapan natin, ipanotaryo mo yan. Baka kasi pagka humarap ka sa Senado, iba sabihin mo eh. Di ba? Naiintindihan ko naman itong si Senator Rodante Marcoleta kung bakit siya nanghingi dito kay Master Sergeant Orly Gutesa. Pero grabe, ginawa ho nilang big deal. Yung notaryo, pinakawalang kwentang bahagi ho ng affidavit yun ni Master Sergeant Orly Gutesa. Diba? Yun nung pagpresenta niya sa sarili niya sa Senado, yun lang ho sapat na para maipakita sa sambayan ng Pilipino na talagang nagsasabi ng totoo itong si Master Sergeant Orly Gutesa. The other lawyer who also presented the same signature, the same forged signature, was Attorney Romano Macalintan. Yes, at meron din akong nakuha, ganun din. Exactly. Yung signature, very, very close doon sa... So, ako, ang assumption ko dito, like the assumptions of many, if not all, pumunta ka sa isang lugar, let's say, the periphery of Quezon City Hall. Correct. Nandyan naka-line up lahat ang ano. Somebody will go to each one of these. I-present niya yung paper. And then, all the guy would have to do is, bigay niya yung papel, then wait for a while, hanggang sa natataka na lahat yung papeles niya. And then he pays. No one would insist on, let's say, verifying bago siya umalis. Sir, ma'am, can I please ascertain whether you are the one who signed this? Are you the lawyer who signed this document? Yung po bang nagpapanotaryo had all these things to do bago siya umalis? The notary public in this country has become a cottage industry. Wala naman talagang lawyer doon eh. I have always assumed that somebody, like in the case of Gutesa, was there assigned by that lawyer, whoever she is or he is. Maring hindi siya ang pumirma, but she or he allowed somebody to sign for him or for her. This is happening everywhere. This is something that we should recognize. So, totoo lang, kinagawian talaga dito yan eh. Pagkatapos yung puro na tao, yan hong mga abogado ho lahat yan. Alam ho nila ang kalakaran. Diyan sa mga notary public na yan, alam ho nila, nakadalasan hindi naman ho ang abogadong pumipirma. Sa mga nagpanotaryo ho dyan, sa mga bumibili, nagbebenta, alam nyo ho yan. Pagka nandoon yung secretary, pagka pinirmahan niya yan, itinawag niya kay attorney, tapos na usapan.
Ngayon, pagka si attorney, dumating ang punto na tinanong sa kanya kung pirma niya yon, pwede niya hong i-deny dahil hindi naman talaga siya ang pumirma. Hindi ho talaga magkatugma kasi ang pumirma yung sekretarya niya. Hindi naman ho siya. Kaya itong abogado na to na kinakaila yung pirma na yon, totoo ho, hindi niya ho pirma yon. Nandun lang sa dokumento yung pangalan niya tapos merong nakapirma. Pero hindi niya ho pirma yon. Pirma ho ng sekretarya niya yon. Napakadali ho para sa kanya na i-deny na sa kanya pirma yon. Kasi pirma naman talaga ng sekretarya niya yun. Ostracized and he will be discredited by... Paano why are we allowing, let's say, ourselves to be swayed into other direction? Gutesa is the most credible witness ever presented in that committee. Why? Correct. Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose, including his life. And the safety and the security of his family. But the most important thing, Gutesa was able to connect the dots from Saldico to Martin Romualdez. Nako. And that's the reason why there is pressure also now in the Senate to issue an invite to the House to ask former Speaker Martin Romualdez And I to welcome that. appear. So at All least, the while, I've been thinking that that is the most proper thing for the Blue Ribbon Committee to do. Why is it that all the personages mentioned by Gutesa in his own affidavit, like a certain John Paul Estrada, and Eric Mark Tiksay, allegedly the ones who are receiving the money and then counting the money in the house of from the house of Saldico in Valle Verde, then to be transported in his house in BGC, and from there yung leftovers kasi Kung ako dito kay na Mark Tiksay at dito kay ano pangalan nito? Itong kay yung isang kasama niya. Ako na mismo magbo-volunteer na ako lumabas eh. Pagpalagay natin na makalusot kayo dito sa isa na to ngayong mga panahon na to. Pero ang sigurado ko pag sa susunod na administrasyon mabubuksan ang usapin na to kung sakaling hindi makulong itong si Martin Romualdez at itong si Saldico. Ito ang sinisigurado natin. Kung sakaling makawala itong si Martin Romualdez, kasi meron ho siyang sa pananagutan dito, sa ayaw sa gusto niya, malaki ho ang pananagutan niya dito sa usapin na to. Kasi ho, itong si Saldico, siya ho ang amo niya. Siya ang speaker nung ginawa yung binalangkas yung budget na yan. Diba? Paano mapapasama sa reklamo itong si Saldico tapos hindi kasama si Martin Romualdez? Hindi naman ho ata maaari yun. like the one he mentioned, that was December 2024. Sabi niya, ito po minimension ko special because this is pinakamalaki pong delivery namin. You imagine 46 suitcases. Each suitcase, sabi niya, as an amount of, let's say, 48 million. How did you know 40? Kasi merong label eh, sabi niya, yung post-it. And dadalhin po namin kay Saldico sa unit niya sa BGC. Out of 46, ang ibababa namin 35 at that time. Yeah. So 11 ang naiwan, 35 ang dinala kay Martin Romualdez. Bakit hindi naman ipatawag si John Paul Estrada? Ba't hindi ipatawag si Mark Tiksay? These are the ones he personally... Baka nga itong si Master Sergeant Orly Gutesa, ayaw man ipatawag nitong si Ping Lacson eh. Pero balita ho natin, ipapatawag daw ho siya. Pero ang tanong ho dito, yung mga nabanggit na pangalan, ay ang si Mark Tiksay, ang Paul Estrada, bakit hindi pinatawag? Bakit hindi isinama doon sa mga isinugtina, doon sa mga inimbitahan sa susunod na pagdinig, dyan sa Blue Ribbon Committee? Masyado hong napaghahalata itong si Senator Ping Lacson. Kahit sabihin ho niya na hindi niya pinoprotektahan itong si Martin Romualdez, Saldico, ang administrasyon itong si Marcos Jr., kitang-kita naman ho sa mga galaw niya ngayong mga panahon na to na meron ho talagang kinikilingan ang Blue Ribbon Committee dito sa usapin na to. Buti pa nung si Senator Rodante Marcoleta ang chairperson, talagang kung sinong mabanggit dyan sa susunod na wala nang hindi na patatapusin yung hearing eh. Pagka merong nag-move, automatic, subpina ka na. Invited the next hearing. Pero dito ho mga kababayan, ilang paulit-ulit sinabi nito si Master Sergeant Orly Gutesa, natapos na, na-delay na ho nila yung mga hearing. Isang buwan na ho tayong di nag-hearing. Papahanggang sa ngayon, itong dalawang pangalan na to, hindi nga natin malaman kung buhay pa yung dalawa na yun.
knew and sila ang nag-receive, sila ang nag-handle, sila ang nagbilang. Nakausap niyo na ho ba si Senator Lacson tungkol dyan? In the concern that you have that, why didn't you send yung pwedeng isamon yan, di ba? It's a Palagi subpoena. yung sinasabi. Unang-unan, bago kami nag-iwahiwalay. Ba't hindi mo ka ako patawag si Saldico? Alam mo, sabi, nagtagal ka naman dyan eh. Don't you know the interparliamentary courtesy? He was preaching to the choir. Of course. Sabi ko, are we violating interparliamentary courtesy if we simply invite him? No. I invited Toby Chanko and I was the chairman. And he appeared. He appeared. And twice he appeared. Ba't ayaw mong tawagin? Ba't ayaw mong tawagin, for example, the initial 17 congressmen mentioned by the Discayas. 17 congressmen. Hindi man lang niya ipatawag kahit isa. And he himself mentioned 67 contractors congressmen. Correct. In your late... Nagpatawag siya. I'm not saying that we should not call the small fries here or charge them. They're all accessories to this crime. Pero wag naman nating pakaiwasan o pagtakpan yung malalaking isda na dapat nating matukoy dito. Senator Marcoleta, it's just something that we mortals don't know how it works around the Senate. Ordinary mortals like us. Sir, hindi kayo. Ito po, this is my question. No? The Senate operates as a collegial body. Yes. Yes, sir. So you're supposed to be discussing things amongst yourselves. There are two main points that I want to ask. Dito po kay Mr. Gutesa, you presented him right there and there. No? Was there a previous notice to the chair or to the others? Because you're working as a collegial body, did you inform them that I have a surprise witness? I remember that you mentioned it right there and there. Because my understanding of Senate rules, and because it's a collegial body, that you should provide notice to all the members so that they can aptly prepare for the closest case I recall was, if it's a very sensitive witness and you just brought him in, you will normally ask for a break, maybe 1 hour, and discuss it among the body, among the Senate Blue Ribbon, and then come back. And by which time, they would have sufficient time to prepare. Why wasn't it, I remember you asked permission and Senator Ping Lacson said yes, but as a general practice, don't you as a collegial body inform each other? Let's say, sabi ni Senator Ping Lacson, maganda ho yung tanong na yan itong si Sir kasi para maabisuhan ng ating mga kababayan kung ano nga ba ang mga proseso kung sakali magpipresenta ka ng witness dyan o kung surprise witness pa man. Kasi yung ano nitong si Master Sergeant Orly Gutesa talagang kasi naiintindihan ko tong si Senator Rodante Marcoleta kung sakaling alam nitong si Lacson na mayroong individual na lulutang na merong mga isisiwal at merong mga pangalan na makakaladkad na kagaya nitong si Zaldico, nitong si Martin Romualdez, malamang sa malamang, aanuhin ho yan. Sa tingin natin dito kay Lacson, sa mga galaw na ipinapakita niya ngayong mga panahon na to, pipigilan at pipigilan ho yan mga kababayan. Kaya siguro naiintindihan natin itong si Senator Rodante Marcoleta kung bakit naging biglaan. Tsaka sinabi naman niya, di ba? Hindi niya nga alam na darating niya si Gutesa. Bigla nakita niya na lang doon sa mga audience, nandun yung nakausap niya, yung naglahad sa kanya, di ba? Kaya sabi niya, ayan na, nandyan na yan. O sige na. Hawin na natin, di ba? meron din siyang surprise witness. So, binandera niya. Yun, tuloy ho natin to. Will you be meeting first to discuss sino ba itong surprise witness? I think, shouldn't he be obligated to inform the fellow committee members, Blue Ribbon? First, to the initial question you raised, bakit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na i-discuss sa kanila? Correct. Kasi, nung na-meet ko si Gutesa through Mike Defensor, there was a little time. Hindi naman ako naniwala na may tao nga palang may gustong gumawa ng... Sabi ni Mike Defensor, i-meet ko lang siya because for 2 months, hinahanap ka raw niya, nalaman ko through my emissaries here, ikaw ang hinahanap niya. Gusto lang niyang makausap ka because meron daw siyang sasabihin. Sabi ko, paano ito mag-aalas 2 na? Ang namin, ang session namin is 3 o'clock. This was the day before Huba ng Blue Ribbon? Yes, yes. Hindi ko na alam kung anong date. Sabing ganon, hindi, we are in Manila. Kung saan mo gusto, malapit sa'yo para lang makita mo yung prepared statement. Yes. O can you go to this escape? Kasi yun lang ang alam kong malapit. That's 5 minutes away from the Senate.
So pumunta ako. Okay? Doon ko nakita na, sabi ko, matindi tong statement mo. Are you prepared to make yourself available before the committee? Yes, sir. O sige, sabi ko, panutaryo mo. That's for my benefit only kasi hindi ako naniniwala na matapang siya talaga. I don't know him. Okay, so kung talagang buo ang loob mo, pumunta ka bukas sa Senate before 9 o'clock ng umaga. Okay. Sino kasama mo? Ako lang po, sir. Anong sasakyan mo? Sir, nakamotor lang po ako. Well, sa una, hindi ako naniniwala na malakas ang loob niya. So, hindi ko na sinabi sa kanila kasi baka ako rin, hindi ako naniniwala na darating siya. Gusto kong maniwala na buong loob niya kung darating siya. That's what happened. So, sir, napansin niyo ba that yung testimony ni Gutesa ay pareho din dun sa, yung, lalo na dun sa luggage, ay pareho dun sa testimony nung sina Bryce Hernandez. Mabuti napansin mo. Henry Alcantara. Hindi lang si Gutesa. Alcantara, Bryce Hernandez talk about the Rimowa suitcases. Sinabi rin nila na dinadala sa bahay ni Saldico. Nako. Nag-connect lahat eh. This guy also mentioned, about, putting the money in this, ganito, dinadala sa ganito. Luggage. Bakit Confirm hindi yung nila luggage. ngayon maintindihan? Ba't hindi nila Same luggage mapag-connect? po yan? Same luggage ang Mga ginagamit? ganun ang type, binabanggit same nila eh. type Sabi daw. ko pa, how come? Sinong nagbibilang? Sila po, sabi niya, plastic. Ang isa pong plastic is 1 million. So, iniitsa-itsa lang na ganun. Grabe, no? Sir, walk us through yung testimony ni he connected, kasi may kinikwento kayo kanina, he connected the luggage issue. Sir, yung narrative niya, bakit importante yung narrative ni Gutesa? Napaka-importante ng narrative ni Gutesa because he was the only one who connected the dot from Saldico to Martin Romualdez. Nobody else. Nasaan na po siya ngayon? Do you still have contact with him? Wala akong contact sa kanya personally. Ang pagkakaalam ko, kinupkup siya ng kanyang tropa, yung mga Marines. Kasi ang balita ko, merong nagtatangka sa buhay niya. At I was also informed na nahuli nila yung gustong magtangka sa buhay niya. Okay. Nako. Sir, Magandang balita ho yun mga kababayan na nahuli. Sana yung nahuli na yun, ano yun nila, talagang paaminin nila kung sino nagbayad, kung sino ang willing na magbayad sa kanila ng 5 milyon para sa ulo nitong si Master Sergeant Orly Gutesa, di ba? natanong niyo ba kay Mr. Gutesa kung bakit, kung nag-deliver siya sa Forbes kay Speaker Martin, allegedly, nag-deliver din siya sa Aguada? Tama Sinabi po ba? niya doon sa statement niya, hindi lamang sa Pero hindi dalawang niya lugar sa in-explain. merong Natanong niyo ho ba kung bakit ho dalawang Oo, delivery places? Forbes tapos Aguada pa. hindi na kasi nakita ko yung niya. Dahil nagmamadali kasi ako. Ngayon, ang nangyari pa, ang balita ko, kumuha ng CCTV si Senator Lacson para makita niya na Mahilig sa CCTV yan si Lacson. Boy, CCTV yan Diba? Pagka merong issue, automatic CCTV yan. Kung naalala nyo mga kababayan, yung kontraktor na nagpunta sa opisina ng isang senador, siya din hong naglabas noon doon sa CCTV issue na yun. Nagkalitaw-litaw, hindi ho pala opposition o minority senator ang pinuntahan ng kontraktor. Majority senator ho pala, yung si Senator Erich Silvester. Ang pinuntahan ng naturang kontraktor na yun. Ayun, pahiya ho si Lacson doon. Ngayon dito sa pagpunta ni Gutesa diyan sa Senado nung nag-testify siya, ang hirap po nito mga kababayan, automatic, sinek na naman ho niya yung CCTV para makita kung saan nagpunta itong si Master Sergeant Orly Gutesa. na kung sino yung sumundo kay Gutesa. Sa CCTV po ng Senate. Sabi ko, ako naman, anticipating that he might come. So sabi ko doon sa staff ko, pakitingnan mo itong taong ito, baka sakaling dumating kasi nangako siya na darating. But I'm not sure kung darating o hindi. So binigay ko yung pangalan. So na-establish nila sa CCTV, one of my staff fetched him from the guards area at pumunta sa Senate ito, di ba? Sa Senate. So, Ngayon, bagay sa pintuan ng Senate. ano? Sa pintuan, Sa pintuan kasi pagpasok, doon pa lang sa guard, kasi maraming pirmahan. pirmahan. You have to So, check in para lang makapasok siya ng mabilis, kasi sabi ko, before 9 o'clock nandun ka na. Question is,
Bakit naman si Senator Lacson, kung totoo yun kung totoo na merong CCTV, ba't kinakailangan niyang kumuha ng CCTV and spy on us? Is this the work of a senator? But wasn't that already, the CCTV has always been there, so you can just track it, di ba? So there's nothing new there because it's also been working. Pero bakit palaging siyang kumukuha ng CCTV? You remember the other incident? Correct. Meron daw contractor na pumunta sa isa sa amin and then na-establish pumunta sa opisina ni Senator But wouldn't Erwin that be Tulfo. also just to make Pagkasabi na nagpunta sa opisina nitong si Eric Sylvester, biglang hupa ng tensyon dyan sa naturang kontraktor na yan. Pero kung sakali ho mga kababayan, nagpunta yan sa isa sa mga kagaya nitong si Senator Joel Villanueva, Senator Jingo Estrada, mga ibang usapan ho yung mga kababayan. make sure that everything falls into place. That the people who are saying whatever they're saying can be verified independently. And CCTV is a good basis to say that you're telling the truth. Ano yung significance ng pagsundo ng staff Ewan ninyo? ko sa Hindi ba kanila, common courtesy yun? Parang Mag-invite magpipresent kayo?